So guys, napakinggan nyo na to. So ito guys, isa din to sa nag-viral sa Facebook or sa TikTok. Parang last month pa. Pero may mga nagre-request din sa comment na gawan din daw natin ng summary. Napakinggan ko na din siya last month kasi nga, kung ano yung sikat, pinipilahan, charot. So, ang title niya is Samyaza. Search nyo na lang sa YouTube ni Papa Dudut. So, start na natin yung kwento. Yung kwento, tungkol siya kay Eugene. Isa siyang parang composer at songwriter. Mula daw siya sa Santa Quiteria, Caloocan City. So, matagal na daw siyang parang nangangarap parang maging famous sa music industry. Tapos, pero puro rejection yung natatanggap niya mula sa mga producer. Kasi nga daw, yung parang yung mga kanta niya daw, masyado daw off or parang hindi siya bagay sa uso. Parang ganon. So, kasi siya sa gabi, kumakanta siya sa murang bar para may pambili ng gamot sa kanyang nanay na na-stroke nung parang early 2024. So kahit parang hirap na siya, yung nanay niya lang yung laging naniniwala na darating daw yung pinakamalaking break niya. So, nung December 24, 2024, besperas ng Pasko, namatay yung mudra bells niya. Ilang minute bago maghating gabi, bago mag 12 midnight. So, syempre lahat tayo daw lahat daw nagdiriwang ng Christmas. Si Eugene daw, syempre nagluluksa siya kasi nawala nga yung nanay niya, parang bisperas pa ng Pasko. So pagkatapos ng libing, nilinis ng mga kapatid niya, sina Angeli at Roman, yung kwarto ng kanilang ina. So doon, nakita nila yung isang lumang diary na pag-aari daw ng kanilang Lola Vering. Isa daw yung albularyo, tapos manggagamot daw sa probinsya dati. So yung diary, may iba daw amoy, parang lupa daw na mula sa hukay, tapos puno daw siya ng parang nakakatakot na drawing, may mga symbols, may spells, tapos may page daw na parang tungkol siya sa pakikipag-usap sa tinatawag daw na watchers. So, sa parang in the middle of the diary, nakita ni Eugene yung page tungkol kay Samyaza. Ayan, pumasok na si Samyaza dito. So, sabi, si Samyaza daw, isa daw siyang fallen angel na sinasabing leader daw ng mga angel na nagre-rebelde sa langit. Hindi lang ikaw ang nagre-rebelde. So, hindi niya mabasa yung mga sulat kasi parang Arabic, something like that, na yung sulat. So, pinakita niya to sa kaibigan niyang si Dre ata. Dre ata yung pangalan. Siya siyang linguist na marunong siya sa mga dating wika, or mga ibang wika. So, sinabi ni Dre na yung nakasulat daw is tungkol daw sa invocation or parang pagtawag, gamit daw ang music. Parang tumatawag ka ng tao or tumatawag ka ng something, pero gamit daw ay music, ganon. So, ayan daw dun sa page na yon, yung tinig daw na inihahandog kay Samyaza, yung nagiging susi sa pagbubukas daw ng isang door. So, mula noon, start nun, di ba nabasa niyo kay Samyaza, tinanong niyo about dun sa page na yon, nagsimula na magpakita si Samyaza kay Eugene. So, una, sa panaginip niya, nakita niya yung nanay niya na nategi-tegi len-len. Nakangiti daw, pero ibang ngiti siya, tapos may boses. Iba din daw. So, sinabi daw nung nanay niya sa panaginip niya na may darating daw na bisita na magbibigay daw sa kanya ng lahat ng pangarap niya. Diba, sabog? Tapos pagkatapos, nagkaroon siya ng sleep paralysis. Nakita niya sa paanan ng kama niya, isa daw na napakatangkad na anino. Mas maitim pa daw sa singit mo, no? Mas maitim pa sa dilim. Tapos walang face, pero may mga matang parang naninigas, parang color black. Tapos ipinangako niya na ibibigay niya daw kay Eugene yung lahat ng kapalit ng paggamit sa kanyang tinig at music bilang daan. Gets nyo? Ibibigay daw niya lahat kay Eugene kapag daw gagamitin niya nga yung music na meron siyang talent para daw makapasok or mabuksan yung door, something like ayan. So, dahil sa lungkot, syempre parang desperate siya, tapos gusto niya makabangon sa hirap. Di ba si bakla panaginip lang naman? Unti-unti parang nahulog si Eugene dun sa influence ni Samyaza. So, sa mga susunod niyang panaginip, parang pinakita sa kanya ng nanay niya at ni Samyaza, sinabi niya na gagawin siyang pinakasikat na composer sa mundo, tapos gagamitin siya sa kantang isusulat niya bilang pambato daw ng Israel sa Eurovision Song Contest 2027. Dito guys, medyo kinakabahan ako kasi 2027 pa siya i-release. So parang kung totoo man to, abangan natin sa 2027. Sama ka? So hindi pa pala siya ordinary song. So isa siyang hudyat na kapag narinig mo daw yung maraming tao, magsisimula daw ng ang huling hugyo. Ang huling daw yugto or parang yung apocalypse, mag-start daw siya kapag nag-start na daw yun. So, 2027, apocalypse na, my God, di pa ako nayaman. So, year 2025, excuse me. So, tuluyang nagbago si Eugene.
tuwing gabi, kusa nang gumagalaw yung mga daliri sa keyboard na parang may kumokontrol daw sa kanya. Tapos nakakagawa siya ng music na sobrang ganda pero iba yung feeling niya. So may tunog na parang tumatagos daw sa kaluluwa tapos nakakapagbaligtad daw ng sikmura. Parang ganun. Tapos unti-unti daw nagbago yung itsura niya. Nanilaw yung mga mata, pumayat siya, nagkulay abo yung balat. Tapos napuno yung kanyang kwarto ng mga sulat Aramic, hindi pala Arabic, ewan ko kung ano ito. So gamit yung uling at minsan daw sariling dugo. So maging ang mga kapatid niya, syempre natakot kasi minsan daw nakita daw nila siyang gumagapang sa kisame. Oh shit. Nakabahan ako kasi sa kisame. Tapos habang ang init. Tapos nakapihit daw yung leeg niya. Tapos bumubulong daw na hindi maintindihan salita. Nakikita daw ng mga kapatid dyan na gano'n na siya. So ang creepy. So dahil takot nga yung dalawa niyang kapatid, pinatawag niya si Father Ben. Ayan naman, si Baklang Ben naman ngayon. Elbow na si Joaquin. So para tulungan si Eugene. So yun, naganap yung isang matinding exorcism. Tinali siya sa kama habang nagdarasal yung pare ng Latin. Tapos habang binabasbasan siya ng holy water, umuusok yung balat niya na parang natutunaw daw na asido. So lumulutang yung kama, yung parang nangyayari sa exorcism. Umuusok daw yung balat niya, tapos lumulutang yung kama, nagliliparan yung mga gamit sa kwarto. Tapos tumutugtog ng mag-isa yung computer. Tapos lumalabas sa bibig ni Eugene yung boses ni Samyaza na nagsasabing malapit na daw matapos yung kanta. Tapos sa huli, sa tulong syempre nung dasal, krus, tapos yung faith ng mga kapatid, parang hawak-hawak daw sila. Tapos lumabas yung isang itim na usok mula sa bibig ni Eugene. Tapos parang napaalis nila si Samyaza sa katawan niya ng temporarily, something like that. So, akala ni Eugene, syempre tapos na yung lahat kasi nga umalis na eh. Tapos pero kahit nawala yung demon sa katawan niya, parang naiwan pa rin, alam niyo, naiwan pa rin sa isip niya yung pagkahumaling sa kantang ginawa niya. So gusto niyang burahin yung or sunugin yung diary, pero nagpakita ulit yung anyo ng nanay niya, si nanay niya. Ngayon daw, parang bangkay naman daw na puno ng dugo at putek. So pinagbantaan siya nito na kapag hindi niya daw tinapos yung nasimulan, madadamay daw yung mga kapatid niya. So, pinakita sa kanya ng mga kapatid niya pinapahirapan. Kaya, kahit gusto niya nang sunugin, itinuloy niya yung plano. So, isang gabi, pinadala niya yung parang demo ng kantang Samyaza to sa mga producer, creative director, to tao mula sa Israel. Tapos April 30, 2026, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang executive producer ng CAN or KN, parang Israeli Public Broadcasting Corporation. Sinabi nito 3 araw nilang pinakinggan yung kantang Samyaza. Hindi raw nila maipaliwanag yung effect nun sa kanila. So, para raw itong sinaunang tunog na galing sa nakaraan pero parang music daw sa hinaharap. Gets nyo? Parang, so dahil doon, gusto nilang gawing official entry nga ng Israel sa Eurovision 2027 yung kantang yon ni Eugene. So, totoo. So, parang sa halip na matuwa, nanlamig siya. So, syempre kasi alam niya nga kapag narinig yun daw ng milyong-milyong tao, maaari daw magsimula yung katapusan, yung apocalypse. So, sa 2027, abangan natin. I mean like, totoo kasi na may ganap na Eurovision, parang about sa 2027 music. So, parang pag umere yung eksena ng Israel, parang ang creepy, yung totoo man. So, inend niya yung kwento, parang isinulat ni Eugene yung kwento, hindi daw para pilitin nga na maniwala kang, let's ka. I mean, para daw magbigay ng something na babala or awareness for everyone. Na parang, alam niyang nadala daw siya sa depression, sa ambition niya na gustuhan niyang maligtas din yung pamilya niya. Pero kapalit nga daw yung pangarap niyang, parang kapalit ng pangarap niyang big break ay ang kanyang parang kaluluwa niya naman, kapayapaan, tapos posibleng kaligtasan pa daw ng buong mundo, sabog, diba? Dami pa ako bakal. I mean, like, so, yung kwento ni Samyaza, parang paalala siya na hindi lahat ng parang achievement ay parang biyaya. Parang, lalo na kapag kapalit nun, konsensya or like buhay ng maraming tao. So, Eurovision, here we go. Ay, sana hindi totoo. God, thank you Lord. Oh my God. Thank you. CapCut pasok?